presidente ay namatay, naging permanently incapacitated or disabled ang ginamit ng saligang batas o kaya naman nag-resign o kaya remove from office, ang Vice President po ang magiging presidente. Hindi po in an acting capacity, kung hindi permanent capacity. Kapag ka naman pansamantala lang yung kapasidad ng ating presidente, yun naman pong Vice President ang magiging acting president hanggang sa maging okay na ang presidente. Kung ang presidente, Sir Alvin, vice-presidente, ay namatay, nag-resign, natanggal, o kaya naman permanently disabled, ang ating pong Senate President ang mag-acting president hanggang sa magkaroon ng eleksyon at upang makapaghalal ng bagong presidente. Kapag mismo ang Senate President naman ay pansamantalang hindi rin qualified o hindi rin po pwede, ang Speaker of the House ang magiging acting president hanggang sa makapaghalal ng presidente. Sa panahon po na walang presidente, vice-presidente at naka-acting yung Senate President o kaya ang Speaker of the House, Sir Alvin, ay kinakailangan mag-convene kagad ng Kongreso, ang Senado at ang ating House of Representatives upang makagawa sila ng batas na magpapatawag ng isang halalan na hindi po doon sa pagitan ng 45 araw hanggang sa 60 araw matapos po na magkaroon ng batas na yan. So ibig sabihin, hanggang doon lang po sa Speaker of the House ang ating pong saligang batas kung saan magkakaroon ng acting president. Ay, hindi kasali yung Supreme Court Chief Justice? Hindi po kasali pa ang Supreme Court Chief Justice. Kita mo, mali pala yun. Akala natin 5 yung nasa line of succession. So, lumalabas, 4 lang ang nasa line of succession. Vice President, Senate President, ay 3 nga lang. And Speaker of the House. Yes po, pero siyempre po walang makakapigil sa Kongreso na mag-provide ng mas mahaba pa na line of succession in case na dumating sa punto na kahit yung Speaker of the House of Representatives ay hindi rin po available para po mag-serve as acting president. Pero Chairman, gaano ba ka-realistic? Kasi yung pinag-usapan natin ngayon, academic naman ito para lang matuto po kami at madlang people, ano po. Pero kung ang tanong is gaano ba ka-realistic ang gustong mangyari ng iba na mag-resign kayong lahat dahil sa aligasyon ng katiwalaan, lahat kayo tiwali, walang malinis sa inyo. Pag-resignin mo yung presidente, vice-presidente, Senate President, at saka yung speaker, di wala na sa line of succession, di ho ba? Gaano ka-feasible? May ganun bang provision sa saligang batas na wala yung 4 na yon at parang may caretaker in the meantime na wala pa yung election or snap elections? Pagkatapos po ng 1973 Constitution na nagkaroon tayo ng 1987 Constitution, nabura po na wala ang kahit na anong provision o posibilidad na magkakaroon ng mga tinatawag na snap election. Kumbaga sa lahat pipilapan ang pwesto o yung ika nga back to zero o wala pong nakaupo na mga sa pwesto. Yun ay sapagkat ang ating saligang batas sinigurado po nung mga gumawa nito noong 1986 na merong fixed term ang bawat isa. Ang presidente, merong 6 na taon. Ang vice-presidente ay 6 na taon din. Kapag ang presidente ay namatay, nag-resign, natanggal, o kaya naging permanently disabled, ay ang vice-president ay uupo doon lang sa natitirang porsyon ng termino ng presidente. Nangyari na po yan doon sa panahon ni President Joseph Estrada at then Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Kapag ang vice-presidente naman, Sir Alvin, ay namatay, nag-resign, natanggal, o kaya naman permanently disabled, ang presidente ay pipili mula sa Senado o kaya sa mababang kapulungan na kung saan ay yan dapat ay pagkakasunduan ng Senado at mababang kapulungan. Kung natatandaan natin, nangyari yan kay Vice President Chufisto Ginggona na dating miyembro ng Senado. Pinili naman po siya na naging presidenteng Gloria Macapagal Arroyo. So yan po yung mga pagkakataon lang. Wala po tayo sa saligang batas na patungkol sa snap election sapagkat mukhang hindi naman dapat masanksyon o mapayagan ng saligang batas yung ika nga meron tayong wala tayong gobyerno o yung tinatawag na merong military takeover o yung mga ganyan sapagkat yun po ay hindi na sinakasanksyon ng ating saligang batas at hindi naman talaga pinapayagan.